Hi everyone, welcome to Mystic Queen PH. At ito isa na namang collective love reading para sa inyo. Energy check-in, you and your person. Let's see what's going on sa inyong relationship. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang kung gusto nyo mag-book for a private reading. So, tinan muna natin kung ano yung mga stronger signs for this reading. Pwedeng confirmation nyo to. Let's see, we have Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. We have Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. And Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. So, Capricorn, Virgo, Aquarius. Parang napaka-nonchalant ng mga energies na yan. Let's see. So, general reading lang to. Just take what resonates. Okay? Pwede rin mag-reversal yung roles. Pwede magpalit-palit. Okay, ano yung energy ng collective? Ano yung recent past energy? Recent past. Recent past. Knight of Swords. May nag-away. May nagsisisihan dito. Maaring merong nakagawa ng pagkakamali yung kanyang partner. Tapos yung isa ayan, pinagsasabihan siya. Oo. Let's see what else. Ouch! Three of Swords. Meron ditong na-hurt, nasaktan sa mga binitawang salita ng kanyang partner. Meron pa rito nag-walk out. Medyo dramatic yung nangyari sa recent past. Yung isa tahimik lang, yung isa tahimik lang, dinidibdib lang niya yung mga masasakit na salitang sinabi, pero sobrang affected siya. Baka you are dealing with someone na medyo maiksi ang pasensya, no? Yung parang straight to the point magsalita, walang filter. That makes sense kasi yung lumabas kanina is Virgo, Capricorn, tsaka Aquarius. Mga ano yan. Yan yung mga masasakit talaga magsalita. Tagos sa puso. Pwede rin rito, merong nakipag-away, pwede may separation, no? May disappointment Energy ng past. You have the Star. So, maaring Aquarius. Malakas yung Aquarius energy. Pwedeng merong hindi tumupad sa kanyang pinangako. May hindi tumupad sa usapan. Pwedeng meron dito na may bisyo, no? Lalo na alcoholic. Mahilig uminom. Mag-happy-happy, ganyan. So, yun yung isa sa nagiging problema sa relationship ninyo. Okay? So, tinan natin yung current energies ng relationship ninyo. Ano yung current energies ng connection ng collective? Nine of Wands. Meron dito nag-hold on, no? Hindi siya bumibigay or hindi siya sumusuko. Parang ipaglalaban niya. Yan, yung iba kasi kasal, no? For the Hierophant. So, alam mo yung tipong kahit nasasaktan na, no? Nagsistay sa relationship, especially kung talagang nandun yung commitment ninyo sa isa't isa. Like, for example, kasal kayo, or pwede kasi ritong yung isa, wala siyang choice sa ngayon, but to tiisin, no, yung kanyang partner, kahit masakit magsalita. Dahil pwedeng yun yung inaasahan niya. So, let's see yung feelings ng person mo. Ano yung feelings ng person mo towards you? Ano yung feelings niya ngayon sa'yo? The Knight of Wands. The Queen of Swords. The Fool. Okay. Queen of Swords energy, medyo cold ang energy ng person na to. Ito yung tipong sala sa init, sala sa lamig. So, maaring ito yung person mo na medyo ang hirap intindihin
Oo, minsan pabago-bago yung isip. Ito yung tipong walang pakialam, 'no, sa nararamdaman mo or nararamdaman ng tao sa paligid niya. Let's see, how about you? Ano yung feelings mo towards your person? Eight of Pentacles. Parang ikaw talaga yung gustong, lumaban, no? Gusto mong ilaban tong relationship na to. Naniniwala ka na maayos pa to, magbabago pa yung person mo. Naniniwala ka na part lang to ng experiences ninyo. Kumbaga, part lang to ng pagsubok sa relationship ninyo. And eventually, alam mo na magiging maayos na rin yung lahat. And I think ikaw yung mas nag-e-effort sa relationship na to eh. And mahirap para sa'yo na umalis sa connection na to. Oo, I feel like ikaw mas mahal mo siya. Kahit na andun yung stress, andun yung parang feeling mo hindi na niya nagagampanan yung kanyang pananagutan sa'yo, hindi ka na natatrato ng maayos. Bakit? Ba't naman? Why? Ba't na hinahayaan yun? Ano yung issue? Ano yung problema sa relationship na to? Bakit ganun yung kanyang person? Four of Swords. Pwedeng marami siyang problema, iniisip. Meron rin siyang trauma sa buhay niya. Pwedeng isa rin sa pressure sa kanya, yung pera. I don't know kung meron ditong buntis, manganganak, no? Pwedeng yun din yung isa sa dahilan, kaya medyo stress yung person that you're dealing with. Pwedeng hindi sapat yung kanyang financial stability. Pwede ring long distance relationship to, no? For some of you, na isa rin yun sa frustration sa relationship na hindi kayo magkasama. May mga bagay na gusto niyang gawin nyo, hindi niya nagagawa together. Oo, this person is still, nagsa-shadow work siya. I think naiintindihan mo kung bakit siya ganon sa'yo, bakit may initin ang ulo niya, bakit paiba-iba siya ng isip. Oh my God, not dealing hurt. Meron siyang, I'm sensing kasi na parang guilty ka, no, sa naging nagiging pagtrato niya sa'yo. Pwedeng itong person na to gusto nang umalis sa relationship. Pwedeng gusto na tong makipaghiwalay. Pero pwedeng ikaw hindi pumapayag, no? Ayaw mong i-let go. So, ang nangyayari, yung pagtrato naman niya sa'yo ngayon is parang, pinapahirapan ka para ikaw na rin mismo yung mag-allow na matapos yung relationship. Let's see. Meron bang third party situation dito? May iba pang involved? Okay. Pwedeng meron siya nagugustuhan. Okay. Kaya lang, ang nakikita ko kasi dito is, hindi niya ma-pursue yung isang tao na nagugustuhan niya dahil sa situation niya ngayon. So, parang ibinabaling niya yung inis niya, yung frustration niya sa'yo. Saan papunta tong relationship na to? Tingnan muna natin pala yung action. Ano yung action niya? Ano yung gagawin ng person na to? May gagawin ba siya para maayos yung relationship? Oh my God. Alam mo, sa totoo lang, wala siyang gagawin. Mas magpo-focus siya sa kung saan siya na nagbe-benefit. Pwedeng sa trabaho niya, sa career niya. With the Eight of Cups and the Hermit, parang itong person na to talaga nagpaplano na rin umalis eh. Oo. Ito yung tipong kahit anong pigil mo sa kanya, kahit anong subok mo na ayusin yung relationship ninyo, gagawa at gagawa pa rin to ng paraan para makaalis sa connection ninyo, no? Yeah, it seems that this person is hindi na siya masaya. Oo.
I don't know kung ano yung naging problema niyo before, but it seems na may nagbago dito sa person na 'to, na dati mong minahal at unti-unti nagbago yung ugali. And nakita mo na lang yung sarili mo na lagi ka na lang niyang sinasaktan or, puwedeng emotionally, verbally, physically, 'no? So, mahirap naman kasi kung hahayaan mo yung sarili mo mag-stay sa ganyang klaseng relationship kasi ikaw rin yung mahihirapan. Pareho kayo nahihirapan. So, saan papunta 'tong relationship na 'to? Maayos pa ba 'to? Alam mo yung the world is about ending. This is about ending a cycle in your life. Kahit na subukan mong ayusin, suyuin itong person na 'to, eventually meron pa rin 'tong gagawing kalokohan sa relationship ninyo. Mm. Parang merong sumusulsol sa kanya. I feel like there is someone na sinisiraan ka sa kanya lalo. Na instead na tumulong na ayusin yung relationship ninyo, parang meron sa kanyang nagsusulsol na pahirapan ka, gano'n. Puwedeng kamag-anak niya, 'no, or kaibigan na hindi ka gusto. Yes, mga bagay na hindi niya pinapaalam sa'yo. I feel like this person is hindi na talaga siya open na mag-share ng nararamdaman niya. Parang puro galit lang 'tong person na 'to. Oh my God, Two of Cups. Merong secret affair. Kasi the High Priestess is anything hidden, tinatago. Two of Cups, oh. Ewan ko ha, bakit kung ako, hindi ako magsi-stay sa ganitong relationship. Na tipong kahit na gusto mong ayusin, kung siya ay hindi na siya nakikipag-cooperate, sinasabotahe niyo na yung relationship. What's the point, 'di ba? Anong punto pa ng relationship ninyo? Kung ganun rin lang naman, no? Masasaktan ka na masasaktan. Meron ka bang nagawang kasalanan sa person na 'to kaya 'to nagkaganito? Meron bang nagawang mali, kasalanan yung other person? Oh, okay. Hmm. Puwedeng meron siyang, um, may nasira, 'no? Puwedeng nasirang tiwala niya sa'yo. Parang gano'n, this person maaring may mga expectations siya sa'yo na gagawin mo sa kanya na hindi mo nagampanan and puwedeng paunti-unti naipon lang 'yun. What is the Tower? I feel like sa simula pa lang ng relationship na 'to, meron ng red flags or may something na parang may pinilit, 'no? What is the Tower? Mm. Yung iba sa inyo, puwedeng itong relationship na 'to, pinilit nung nagsisimula pa lang. Na puwedeng akala ninyo pareho is maaayos, but eventually parang itong person na 'to, over the years, nalaman niya, na-realize niya na may mga bagay siyang ibang gusto na hindi niya makuha dahil nasa relationship siya. Oh my God, oh, the Hermit, Death card, which is endings. Okay? So, if you are in this type of relationship na, let's say, pinilit mo yung sarili mo, or let's say, pinilit nyo na magsama, pero hindi mo naman dine-deserve yung ganong klaseng pagtrato sa'yo kung lagi ka nang sinasaktan. Parang wala nang respeto, no, sa relationship. So, I suggest that you you leave this situation. La, yung iba kasi hindi makaalis sa ganitong klaseng relationship, lalo na kung dependent sila dun sa person na yun. Kaya parang kumbaga sinisikmura na lang nila kung paano sila itrato ng person na yun. So you have to empower yourself kung gusto mo makaalis sa relasyon na yan na masyado ng abusive. Okay?
So, that is your reading for your collective, para sa inyong collective. So, if you have other, situation na gusto na ninyong i-read, comment nyo lang dyan and we will see. Okay? So, thank you so much and bye!